Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo ka mga menor de edad nga mga babaeng estudyante patay human na ligsan sa usa ka truck samtang nagbaktas kilid sa kalsada sa San Fernando, Bukidnon. Driver nakatagpilaw. Wala pagsulob og seatbelt ug helmet. Nagunang kalapasan sa mga motorista nga nadakpan sa LTO 11 sa Davao Region. 19 ka high-powered firearms na kumpiska sa kasundaluhan atol sa operasyon sa Pahamudin SGA BARM. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Tulo ka mga babaeng menor de edad nga estudyante nga padulong sa ilang eskwelahan ang patay human maligsan sa usa ka 10-wheeler truck sa San Fernando, Bukidnon. Driver sa truck misulay og ikyas apan mitahan rasab sa kapulisan paglabay sa pipila ka oras. Ani report. Nagpuyod kilid sa dalan ug wala nay mga kinabuhi. Kining tulo ka mga menor de edad nga babaeng estudyante human nga naligsan sa 10-wheeler truck sa Purok Tubi, Barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. Ang aksidente nahitabo pasado alas 12 sa udto adlaw Martes. Sumala pa sa impormasyon nga ang mga biktima gikan sa ilang panimalay ug gabaktas padulong sa ilang tunghaan para sa ilang panghapon nga klase diyang nahitabo ang aksidente. Nagkadaiyang injury ang nahiaguman sa mga biktima nga may resulta sa ilang kamatayon. Human ang hitabo, misulay pa og sibat ang truck driver o gibilin lamang ang truck unahan sa nahitabuan. Iyahaga yung naligsan ang tulo ka maong mga babayi nga minor de edad nga mga estudyante. Ang duha niini nasa edad nga 9 ug ang isa nasa 7. Aduna pa ang kaning 7 years old ug 9 years old mag-igsuon pa kini sila. So subo kayo paminawon and they were declared dead no by the attending physician. Apan paglabay sa pipila ka oras, mitahan ra sa kapulisan ang driver nga usa ka 41 anyos nga lalaking residente sa Old Kibawe sa Kibawe, Bukidnon. Saysay sa driver nga nahadlok kuno siya sa posibleng reaksyon ug himuon sa mga residente sa iyaha human ang aksidente. So far wala kita nakita nga adunay palya ka iya pa kini na drivean no sa pila ka kuan pod kilometro. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang kasong nakatakdang atubangon sa driver. So importante nga kung inani nga mga panahon nga maka-feel kita nga og duka katulgon, mas maayo na lang siguro nga muhunong kita. Dili na nato ipadayon ang maong pag-drive kay dili gid ka nakalikayan nga maka-aksidente kitag mga pedestrian. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ang wala pagsulob og seatbelt ug helmet mo'y pinakadaghan nga kalapasan sa mga nadakpan sa Land Transportation Office 11 sa Davao Region. Busa mas pahugtan matud pa sa LTO ang ilang pagpatuman sa balaod trapiko, ilabi na sa mga lagyong dapit diin sagad sa mga motorista wala nagatuman. Ani report ni Argil Relator. Sa tuig 2024, ana sa kapin 55,000 ka mga motorista ang nadakpan sa mga enforcer sa LTO 11 tungod sa traffic violations. Sa datos sa ahensya, naguna sa kalapasan ang wala pagsuot og seatbelt samtang nagabiyahe nga nasa sobra 9,000 ka violators. Gisundan kini sa wala pagsuot og helmet nga nasa sobra 8,000 ang nadakpan. Ug ang dili rehistrado nga mga sakyanan nga nasa hapit 2,000 ang nadakpan. Sagad matud pa niini mga motorsiklo sa mga lagyong lugar. Dunasay mga nadakpan nga mga kolorum nga sagad mga van nga nagapamasahero nga walay prangkisa. Pag-text o pagtawag samtang nagamaneho ug ang pagmaneho nga nakainom. Gihatagan og gibukaton sa LTO ang luwas nga pagbiyahe pinaagi sa pagsunod gayod sa mga balaod trapiko. Dugang sa LTO 11, mas tutukan karon sa ahensya ang pagtudlo sa mga mag-apply og lisensya aron makahibalo pag-ayo sa mga traffic regulation.
pinapagtibay namin yung outreach campaign namin. And during our outreach campaign, nandyan na rin yung mga lecture series. Gipanawagan sab sa LTO nga moavail sa serbisyo nga ilang ginahanyag sa ilang caravans sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. Hindi lang naman po yan nakafocus lang sa student permit na issuances, but also it involves registration of vehicles and motorcycles. No? Andyan din po yung renewal ng mga driver's license. So parang it's a one-stop shop and it also caters everyone nearby. Nag-request na sab matud pa ang LTO og dugang sobra 50 ka mga personahe aron masapatuman ang balaod trapiko labi na ngadto sa mga lugar nga daghan ang nagasupak. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Driver sa pribadong sakyanan nga mibangga og traffic enforcer sa Davao City ug misibat, posibleng matanggalan og lisensya. Butyag sa LTO 11 nga miatubang na matud pa sa ilang buhatan adlong Martes ang 50 anyos nga driver sa pribadong sakyanan nga nakuhaan og video nga gibanggaan ang traffic enforcer sa Davao City dihang misibat kini human gitikita na unta tungod sa illegal turn ug nagpagukod pagyud. Gibarugan matud pa sa driver nga duna siya health reasons. Busa nagdali siya ug wala niya makita ang CTTMO personnel. Ipailawom sa investigasyon sa LTO ang depensa sa mong driver, lakip ang iyang gisumiting affidavit. Kuno galing masuta nga duna gayoy kalapasan ang mong driver, revocation of license o pagkatangtang sa iyang lisensya ang pinakabugat nga silot nga mamahimong ipahamtang kaniya sa LTO. Yun, pagka after we appreciate this defense, no, sasama din natin yung ating mga ebidensya na nasagap. We will evaluate it and probably if it's proven that he's really committed those violations, prepare na namin yung order. And oftentimes nangyayari ito by the revocation of his license and also suspension. Atong Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Mipasalig ang Police Regional Office 11 nga andam ang buhatan nga muhatag og police assistance alang sa mga aspirant nga nakadawat og hulga sa kinabuhi atol sa election period. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radyo Davao, gibutyag ni Police Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa PRO 11 nga apil sa responsibilidad sa buhatan ang paghatag og seguridad sa mga aspirant karong eleksyon. Busa giawhag niya ang mga magpapili nga i-report dayon sa pinakaduol nga police station kung ugaling makadawat sila og hulga aron nga ma-validate ang impormasyon. Inoon sa karon, wala pay nadawat nga report ang PRO 11 kung doon na ba'y aspirant sa Davao Region nga nakadawat og hulga sa kinabuhi. Human ang malampusong unang GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series sa General Santos City kaganina alang sa Mindanao Leg. Ipahigayon sab kini ugma dinhi sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Atong sayron mga katikaran dito karon kauban si Argil Relator live. Argil. Sara lauman ang mga mahinungdanon nga insights ug mga diskusyon gikan sa speakers din hilang sa Holy Cross of Davao College alang sa higayon ugma sa buntag nga GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series. Plastar na kayo ang venue din sa sede sa PNC Auditorium sa Holy Cross of Davao College alang sa kaduhang hugna sa Mindanao Leg sa GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series gikan sa registration area hangtod na sa mismong sulod sa venue. Makauban nato ugma ang award-winning speakers alang sa pinakaminungdanong diskusyon nga pangunahan sa broadcast journalist nga si Tina Panganiban Perez, GMA News Online Managing Editor Lou Albano, GMA Integrated News Social Media Assistant Manager Theodore Ortiz ug GMA Sportscaster and Analyst Martin Antonio. Kinikabahin sa commitment sa GMA sa paghatod sa pinakadako ug pinakakomprehensibo nga coverage alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Ingon man ang pahinumduman sa mga kabataan ang ilang role isip katawhan sa nasod sa aktibong pagsubay sa pinakataas nga standards sa pagkamatinud-anon ug integridad panahon sa eleksyon. Giorganisa kini sa GMA Regional TV and Synergy sa pakig-alayon sa GMA Integrated News.
Sara magsugod ang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series alas 9 sa buntag dinhi sa Holy Cross of Davao College, hosted by Sparkle artist Migs Almendras ug syempre with special performances kauban si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Giimbestigahan na sa Davao del Norte Provincial Agrarian Reform Office ang pagkural sa luna sa usa ka agrarian reform beneficiary sa Kaputian, Samal Island sa Davao del Norte. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, giimbestigahan na sa paro kung dunabay kalapasan ang pagkural sa luna taliwala sa gi-issue nga cease and desist order. Ginapaimbestigahan na sa Davao del Norte Provincial Agrarian Reform Office ang pagkural sa luna sa agrarian reform beneficiary sa Purok Kiamban, Barangay San Isidro, Samal Island, Davao del Norte. Taliwala sa gi-issue sa buhatan nga cease and desist order o CDO so kaniadtong May 2024. Sa maong CDO nakalatid nga gipaundang sa DAR ang bisan unsa mga aktibidad sa luna. Laki pa ang pagkural. Gumikan wala pa maresolba ang kaso nga gi-file sa agrarian beneficiary nga si Crispin Katubigan batok sa mga opisyales sa ilang kooperatiba nga San Isidro Libertad San Remigio Comprehensive Agrarian Reform Beneficiary Multipurpose Cooperative. Kay duman nga nagpatabang ang pamilyang Katubigan, gumikan gihasi matud pa sila sa mga armado kay buot matud pang i-demolish o gubon ang ilang mga balay sa luna. Nga sumala sa mga Katubigan, giilog o illegal matud pang gibaligya sa Barangay Kapitan sa Libertad nga si Helen Perez nga muragan sa pagkamayor sa syudad. Walay labot ni sa kuralo nila. Itong Libertad nga area o kanang ikranbirha din na nga nag-resort, diha ra ang tataman. Tingali ning gi-appeal po diri. Ang barangay San Isidro wala magtugot og tagaan sila og fencing permit. Ang napo sa city nato nga nag-issue po fencing permit, wala po sila magbase nga kini siya ka beneficiary man ni under man ni sa DAR. Nagreklamo sila kay tungod sa pagkural sa luna, naapektuhan matud pa ang ilahang panginabuhian. Pending resolution of the case, our then regional director issued the cease and desist order to refrain from doing any activity in the area, including fencing. Ang akong maro o ang lawyer sa probinsya as well as there is a regional office na ariha sa area para mag-investiga. Sumala sa paro, nga ugaling dunagyoy kalapasan, pwede sila mismo ang mo-file og kaso. In the event na naagyoy violation sa cease and desist order, maybe filing of indirect contempt before regular courts. Gikuhaan na mong pahayag si Perez, iyahang gilimura pasangil sa mga Katubigan. Ang titulo magod-ana is cooperative. Si Katubigan, since 2012, na-terminate na sila o na-dismiss na sa cooperative. Kaya dili na siya good standing since 2012. 30 years abandon ang yuta. Tungkol sa wala investor nga mosulod, tungkol sa ilahang na mosulod, ilang pangilagtan. So wala yung mahitabo nga development sa mga lugar. Pero ako ako gitagaan nila as administrator o attorney-in-fact. Dili po na ako, himuon nagtagan sa legalidad sa madaot ang development sa mga lugar o pagtrabaho sa mga tao, tungkol lang sa isang tao. Sumala sa kapitan, doon na sila'y fencing permit. Actually, kanang gingon nila nga ikural, naman ay fencing permit, nana sila dalan diya. In-out na sila. Siyempre, negosyo, wala na siguro sila sa negosyo, kaya naman sila slide dyan. Siguro, suko sila, pero dapat, kung ginana, hindi nila ipaagi na tag nila diyan sa social media kay naman tayo nalaod. Wala matud pa siya'y gibaligya nga yuta sa area. Sa ngayon nila nga baligya na yung wala pa na. Allegation lang na nila. Nag-survey, nag-relocate. Sila makakita na galing sila na yung survey relocation. Ila tayong ikuan nga, di baligya ng yuta. Ano ba? Pag nabaligya na yuta diha, wala pa na kanang na-process. Kaya daghan man ko na maligya diha ng mga yuta. Dili pa na sa akong panahon. At bang wala pa ko ni sulod. Sa kataganan, kanara po ang Katubigan nga family ang
hamok sa 596. Giklaro sa DAR nga ang luna nga dunay CLOA o Certificate of Land Ownership Authority pwede mabaligya human sa 10 ka tuig sukad sa pag-award niini. Apan dapat daw dunay gihapoy DAR clearance. All the laws issued were named sa 596. So there's no particular title na limited lang. There can be no conveyance, transfer of the property without undergoing the process of clearance. There is a agency sa DAR. Sara, ato ang gitawagan no baguhay lamang si Crispin Katubigan alang po sa iyahang bahin sa na-mention pod ni Helen Perez ug sumala niya nga nagpabilin siyang CARP beneficiary butang usab nga gikumpirma sa DAR. Busa gibarugan ni Crispin Katubigan nga duna sila'y katungod sa ilahang luna. Sa bahin po ni Helen Perez, mas maayo matud pa nga iagi na lang sa korte ang mga reklamo. Andam usab ang Katubigan family nga mo atubang sa unsa mang kaso nga ipahamtang aron maprotektahan ang ilahang luna. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Laing pagpamusil na sab ang nahitabo sa Taguluan, Misamis Oriental karong bulan sa Enero, kung asa usa ka 35 anyos ang biktima nga swerteng nakalingkawas sa maong panghitabo. Proten, gimando ang hinanaling kasulbaran sa maong mga kaso. Ani ang report? Angol og swerteng nakalingkawas kining 35 anyos nga biktima sa pagpamusil sulod sa usa ka panimalay sa Sihayon, Barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental. Daling gidala ngadto sa ospital ang biktima ug luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Sumala sa kapulisan nga pasado las 2 sa kadlawon adlawng Martes, kalit kuno adunay grupo sa mga lalaki ang nagpalibot sa panimalay nga gitulgan sa biktima uban ang iyang mga higala. Yang ilang gisubay kung kinsa mga lalaki, kalit kuno kini namusil ug nanagan papalayo. Aduna daw kuno'y grupo mga batanon nga ana sa gawas do sa ilang panimalay nag-attempt og saka sa gate og dito nagpabuto sa ilang armas ngadto sa ilahang kung asa sila nga ilahang direksyon. Padayon ang pagpanubay sa PNP kung unsa ba ang mga posibleng motibo sa krimen. Apan usa sa ilang ginalantaw nga posibleng bangi sa duha ka grupo. Aduna pa kita ginakuha nga mga statement labi na coming from the victim o katong mga kauban niya. Kini na ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa Taguluan karong bulan sa Enero. Hinungdan nga gimando karon sa kadagkuan sa Pro-10 sa Taguluan Police nga sulbaron ang maong mga kaso. Dapat atong matumbok ang katong mga tao nga responsable sa maong mga krimen. Dili na we do not want no nga lahi nga mga individual ang ato ang mapasakaan og kaso. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Sa padayong kampanya kontra loose firearms sa BARM, pipila ka tag-as nga kalibre sa armas ang nakumpiska sa SGA BARM. Ana sa 19 ka high-powered firearms ang na-recover sa 34th Infantry Battalion atol sa ilang operasyon sa Barangay Panangkalan, Pahamudin, SGA BARM adlawng Lunes. Apan nakaikyas ang ana sa 25 ka mga lalaki nga gituuhang nanag-iya sa maong mga armas. Sumala sa kasundaluhan, nakadawat sila og report nga dunay mga armadong lalaki sa lugar, hinungdan nga naglusad sila og operasyon. Pag-abot nila sa lugar, nag-ihay og ikyas sa mga lalaki ug nangabilin ang mga armas ug balas sa lugar. Naka-recover ang 34th Infantry Battalion ug tag-unom ka M4 ug M16 rifles, tag-usa ka M1 Garand, 7.62 sniper rifle, caliber 45 pistol, 7 ka bandolier ug mga bala. Dakpa na usa ka lalaki human milapas sa gun ban ato sa checkpoint sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Arestado ang 25 anyos nga lalaki sa PNP checkpoint sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte adlawng Martes human nagdala og pusil. Nakuha sa U-box sa motorsiklo niini ang usa ka 38 caliber revolver, 6 ka bala sa pistola ug 6 ka bala sa shotgun. Sumala sa kapulisan, walay mapakita nga firearm license ug gun ban exemption ang lalaki. Hinungdan nga gidakop kini. Kasuhan kini og paglapas sa Omnibus Election Code o gun ban ug illegal possession of firearms. Wala na kini mihatag og pahayag.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga bagong teknolohiya sa pag-uma gitudlo sa Regional Agri-Aqua Innovation Summit and Enhancement Program nga gipaygayon sa Central Mindanao University. Gipasiugdahan kini sa DOST ug DTI aron mahatagan og kahibalo ang mga agri-aqua farmers sa probinsya sa Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipasiugdahan sa Central Mindanao University, Office of the Intellectual Property and Technology Business Management ug Department of Science and Technology Northern Mindanao Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development kon DOST NOMCARD ang Innovation and Enhancement Summit alang sa mga mag-uuma sa probinsya sa Bukidnon. Sa tumong nga mas mahatagan og saktong technical assistance ang mga mag-uuma aron mas mutaas ang ilang harvest pinaagi sa mga bagong teknolohiya. In most cases, we wanted to let them feel that the government is not, wala nagtalikod sa ilang gobyerno. It's always there to help them. Usa sa nakabenepisyo sa maong programa ang 12 ka tuig na nga coffee farmer sa Maramag Bukidnon nga si Hermelito Francisco. Sumala niya nga sukad napaubos siya sa programang Race 10, nag-improve ang iyang kahibalo sa pagpanguma. Nag-train po sila sa about sa grafting, sa production, so dako siya gikatabang sir sa mga farmer nga ma-improve ang quality sa farming about coffee sir. Gawas sa coffee farming, anaasab hito racing ug mushroom farming nga usa sa adunay dako nga potensyal sa farming industry. Our commitment is to really make sure na na-launch nila yung program nila, kaya na baga nilang lumipad. Dili lang sa natad sa pag-uma ang ginasuportahan sa maong programa. Lakip sab dinhi ang knowledge management, intellectual property management ug science innovation. Usa na niini ang internationally recognized nga 3D vector apparatus nga gama sa usa ka physics professor sa Central Mindanao University nga si Professor Cecil Bukayong. Ang maong aparato dako ang tabang alang sa mga science students, ilabi na sa kursong engineering. Mamahimo kuno nga ma-demonstrate sa maong aparato ug mapakita sa aktual ang mathematical equation nga sagad gina-imagine lang sa mga estudyante. For these equations to be tangible and they can visualize what is this equations all about. So that would aid them or for them not to be intimidated by this highly mathematical equations. Sa mga interesado kuno nga magpailawom sa race program, mamahimo kuno nga mobisita sa Central Mindanao University o sa buhatan sa DOST 10 aron magiyahan sa proseso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mihangyo ang grupo sa mga senior citizens sa Davao City nga madugangan ang social pension sa ilang sektor. Sumala ni Salimar Avelino, ang presidente sa Hawak Kamay Association Group sa Davao City, sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, dili paigo ang kasamtangang ginahatag nga pensyon, ilabi na sa ilang mga panginahanglan sa panlawas. Kini tungod daghan sa mga katigulangan ang dunay daghang balatian ug kinahanglan og mga maintenance medicine. Hinuon mas pasalamaton ang grupo nga dunay ginahatag nga social pension ang panggamhanan. Sa impormasyon sa Department of Social Welfare and Development, ang mga kwalipikadong senior citizen makadawat og tag 1,000 pesos matag bulan nga pensyon. Ang social pension program sa buhatan alang lamang sa mga kabus nga senior citizens, masakiton o dunay disability, walay pensyon o permanenteng source of income ug walay kabanay nga nagasuporta sa ilang panginahanglanon. Mao kato mohaling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.